Ed. At ngayong gabi, Feb 8, birthday ni Pinoy. Pag-usapan natin yan. Happy birthday sa ating Pangulo. Pero alam mo, hindi party kundi disaster area ang pinuntahan ng ating birthday boy. Pero masaya naman siya nang kantahan siya ng mga taga-Negros. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kwento, ha? May mas sweet at nakakakilig pa siyang natanggap sa kanyang dinedate na si Grace Lee. Aha. I think he's in the forefront if there was a line. So, he's one of many aspects of my life that makes me happy now. Siguro bukod dun sa regalo, isa na rin yan sa magandang natanggap ni Pinoy ngayon. Nasabihin ni Grace Lee sa publiko na siya ang malakas yung pag-asa niya. Abangan ang susunod na kabanata. Mukhang magandang pag-asang tinatanaw ng ating Pangulo. Pero tanawin muna natin ang mga headlines natin. Ngayong gabi, News 5 exclusive. DPWH at Governor ng Negros Oriental aminadong manipis ang pagkakagawa sa mga kalsada. Pero 200 milyong pisong pang-repair ng mga nasira, hinihingi na. Siguro yun ang paraan ng Panginoon na makita yung trabaho na manipis na hindi para makapal yung pagkagawa. Pangulong Aquino nagdiwang ng kanyang birthday kasama ang mga biktima ng lindol sa Negros Oriental. Pagbulatlat sa bank accounts ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial, natuloy kahit anong harang ng depensa. Senador Miriam Santiago absent sa trial pero bumida sa forum tungkol sa alta presyon. Miriam, tumirada na naman. Tuwing makikita ko ang mukha mo, parang gusto ko nang sumigaw ng objection. Customs clerk na nabisto nagmamaneho ng mamahaling Porsche, dumipensang sumasideline daw siya ng buy and sell. Insurance company na Prudential Life, nauubusan na raw ng pondo, benepisyo ng plan holders. Paano na? Batang nawawala at iniwan sa labas ng TV5, tinulungan ng Rescue 5. 11 patay, 4 na pusugatan matapos sunugin ng mga aktivista ang isang gusali sa Syria. Apple of the eye ng Pangulong Aquino na si Grace Lee, itinanggi na inaalok siya ng bodyguard ng Pangulo. The President never offered me PSG. Dahil sa lindol, nabuking tuloy na manipis at tinipid ang pagkakagawa sa mga kalsada sa Negros Oriental at iba pang kalapit na probinsya. Maski nga ang DPWH, aminado na medyo palyado ang pagkakasimento sa mga kalsadang ito. Aba, ang tanong natin ngayon, saan kaya napunta ang pondo? Narito ang report. Nang ikuti ni Pangulong Aquino Negros Oriental kanina, kaliwat kanan ng mga bitak-bitak na kalsadang nadatnan niya. Pagbaba naman niya sa Gihulngan City, mga bitak-bitak na seawall at kalye pa rin ang kanyang nakita. Wala naman sa eksena si Governor Roel De Gamo na hindi daw isinama ni Pinoy. Ay, wag lang na natin bigyan ng kulay yan. Mabait si Pinoy sa akin. Tinatayang umabot sa mahigit 200 milyong piso ang pinsala sa infrastruktura. Sa Negros Oriental pa lang, 10 tulay ang halos hindi na mapapakinabangan ngayon. Tanong tuloy ng ilan bakit daw kasi malayo sa standard na kapal ng semento ang mga kalye sa probinsya. Aminado naman si Governor Roel De Gamo sa problema. Siguro yun ang paraan ng Panginoon na makita yung trabaho na manipis na hindi para makapal yung yung pagkagawa. Pero agad na naghugas ng kamay si Gob. As governor for last January 5 pa, 12 months pa ko as governor. So siguro mayroon ganyan pero hindi ko yan masabi. Noong nakaraang taon lumabas ang DPWH Department Order 22 na nagtatakda ng 28 centimeters o halos isang talampakan na kapal para sa kalyeng sementado. Para sa asfalto naman, 2 pulgada dapat ang kapal. Base ang mga sukat sa AASHTO standard. Magpapalabas na nga raw ang DPWH Region 7 ng 265 million pesos na kukunin mula sa kanilang Emergency Relief Fund. Based on what we saw this afternoon, sa pagpunta namin dyan, parang kulang ng compaction yung ilalim. Asphalt kasi yung ginamit sa ibabaw, Pero kahit may pera na para sa pang-repair, aminado ang mismong DPWH Secretary, may mali sa pagkakagawa ng mga infrastruktura. Pagod na pero wala pa rin mahukay na bangkay ang mga rescuers sa lupang tumabon sa bayan ng La Libertad sa Negros Oriental. Pero mga taga dito tuloy namang umaasa na buhay pa rin makukuha ang mga natabunang kaanak nila. Romel Lopez, ikwento mo.
Maghabong hinukay ng mga rescuers ang tipak ng lupang tumabon sa bahaging ito ng bayan ng La Libertad. Pero wala na silang nakita ni isang katawan. Makita naman natin dito na pahirapan yung recovery. Kaya naman si Magdalena Lagare, napaiyak na lang. Kasama kasi tinatabunan ng kanyang anak, 2 apo at manugang. Malaking problema na rin sa lugar ang malinis na tubig. Matapos kasi ang paglindol, putik na lumalabas sa mga poso. Noon ay maayos ito, pero pagdating ng lindol, wala na. May nabibili ba? Wala. Kaya nga yung mga deep well na lang. Ang mas masakla pa, uhaw na nga mga kababayan natin, wala pa silang mailaman sa kanilang sikmura. Sana mayroon kaming matanggap na yung tulong. Kasi hirap na hirap kami dito. Daang-daang pamilya tuloy ang napilitang tumira na muna sa mga tent city. Pero bukod sa init na dinitiis nila pag-araw, matinding lamig naman ang kalaban nila pagkagabi. Romel Lopez, News 5. Pumasok man sa mga eskwelahan, agad rin pong naglabasan sa klase ang mga estudyante sa ilang mga paaralan sa Negros Oriental. Kung bakit? Benji Durango, ikwento mo. Biglang napalabas ng classroom ang daang-daang estudyante sa mga eskwelahan sa bayan ng San Carlos dito sa Negros Oriental. Lahat yumuko at nagtakip ng ulo sa takot na maguhuan ng bato. Niyanig na naman kasi ng magnitude 4.1 na aftershock ang kanilang bayan. Kaya tuloy lalong lumaki at dumami ang mga bitak sa loob ng classroom. Ang ilang magulang naman agad sumugod sa eskwelahan para sunduin ang kanilang mga anak. Sabi ng isang nanay, baka mag-absent muna ang kanyang anak. Kailan ulit sila balak yung papasukin na lang? Hindi na lang. Naabutan naman ng Rescue 5 na nilalagnat at walang ganang kumain ng estudyanteng ito. Hinala namin na trauma sa lindol ang bata. Sa gitna naman ng mga pagyanig, isang text message ang kumalat. Warning daw ng DOST tungkol sa isang paparating na magnitude 8.5 na lindol nitong alas 8 ng gabi. Pero mukhang gawa-gawa lang ang babala. Maski kasi ang PHIVOLCS, di kayang sabihin kung kailan ang eksaktong oras na tatama ang lindol. Benji Durango, News 5, Negros Oriental. Kung hindi na ba't may mga tao pa rin gumagawa ng mga ganun-ganun mga bali-balita para maghasik ng panic, no? Mali yun eh. Tumaas pa ang bilang ng mga namatay sa lindol. Base sa pinakuling tala ng NDRRMC, nasa 26 na ang bilang ng mga namatay. Mahigit 70 naman ang hinahanap pa. Pero sa tala naman ng Army's 302nd Brigade, nasa 100 nang nasawi habang 100 pa ang nawawala. Naglaan naman ang DPWH Region 7 ng 265 million pesos para sa mga tulay at kalsadang nasira ng lindol. Kumakalat ngayon sa iba't ibang blogs ang sinasabing 150 pesos na commemorative banknote. Sinasabing bagong pera na yan. May kita ang larawan ng ating pambansang bayani si Dr. Jose Rizal sa gold team na bill na yan. Nasa likod naman ito ang mapa ng Pilipinas at ang ilang characters ng ating katutubong paraan ng pagsusulat na alibata. Mabilis itong napagpasa-pasahan sa iba't ibang mga website at pati na rin sa social media. Pero sa report ng official news website ng News 5 na interaction.com, pinabulaanan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang nasabing banknote na yan. Niwala daw itong balak maglabas ng ganitong uri ng perang papel. Nanawagan sila sa publiko na ipagbigay alam agad sa BSP kung may mag-aabot ng ganitong pera sa inyo para matukoy nila kung sino ang nagpapakalat nito. Masama ang loob ng customs clerk na nadawit sa issue ng Porsche at pamamaril. Dahil kasi dito nasira daw ang 20 taon niyang pagsiservisyo sa gobyerno. Narito ang exclusive ni Kay Imson. Habang sumasalang sa lifestyle check, itinapon muna sa HR Department ng Bureau of Customs ang controversial na admin clerk ng BOC na si Paulino Elevado IV. Ito ay matapos umano niyang habulin at paputukan ng 2 estudyante habang sakay ng minamanehong Porsche. Tumanggi sa Elevado na pag-usapan ng kaso, pero nilinaw niyang hindi sa kanya ang Porsche. Binibenta yun eh. Nag-ahente lang po ako doon para konting sideline po, para kumita naman konti. Masama rin ang kanyang loob na nabaliwala na lang daw ang kanyang halos 2 dekadang serbisyo publiko dahil sa maling paratang. Hindi naman ako masamang tao eh. Hindi naman ako magnanakaw. Hindi naman ako rapist. Hindi naman ako killer. Kataon lang po tiga-customs ako. Sa record ng LTO, hindi nakapangalan kay Elevado ang Porsche. Di naman namin natagpuan ang may-ari sa kanyang address sa rehistro. Tumawag ako ma'am, nakasagot kasi ma'am, kasambahay.
lumabas natin, sir. Hindi naman sinabi kung nasaan. Ayon kay Customs Commissioner Rufy Biazon, inilipat nila sa elevado sa Human Resource para madali nilang mamonitor ang kilos nito. We cannot terminate him without due cause. Kay Imson, News 5. Itinatanggi ng Filipinized Korean na TV host na si Grace Lee na inalok siya ni Pangulong Noynoy Aquino ng bodyguard para proteksyonan ang kanyang sarili. Ayon po kay Grace, hindi siya kailanman inalok ng security ni Pinoy kahit pa sobra-sobra ang atensyon na nakukuha niya ngayon sa publiko. Kaya naman daw niyang protektahan ang kanyang sarili. Pinabulaanan din niya ang di umano'y pakikipag-usap ng mahabang oras sa 52-year-old na bachelor sa Malacanang. Nagkakausap lang daw sila ng matagal kapag sila ay nagdi-dinner. The president never offered me PSG. No one around him offered me any type of security. First of all, there's no reason to give me security. So there's no truth to that. Of course, sa dinner, we don't finish it in like 30 minutes. Of course, in that hour of having dinner, nagkukwentuhan kami and we catch up. But that's it. He doesn't have time to talk to me for 3 hours. Sa ating pong journalismo question ngayong araw, tingnan natin ng mga citizen journalists kung sino ang dapat managot sa pagkakagawa ng mga umano'y manipis na kalsada na nawasak ng lindol sa Negros. Ito ang sinabi ni Sunny Encomienda. Dapat tignan ang plano at ang contractor para malaman kung sino ang hindi sumunod sa standard. Ito naman po naging sagot ni Earl John Pajaro. Dapat lahat imbestigahan tulad ng mga kontraktor at mga opisyal na lahat sila ay may pananagutan dito. Ito naman po naging hirit ni Jocelyn Celis. Walang dapat sisihin dito dahil di raw makakatulong ang kapal ng kalsada pag humagupit na ang kalikasan. Susunod, pagsupina ng impeachment court sa mga maestrado ng Korte Suprema, ibinasura. Pero mga bank account ni Chief Justice Corona, nabulatlat. Senator Miriam Santiago absent sa Senado pero nagpalipad pa rin ng mga pick-up lines at banat sa impeachment trial. Tuwing makikita ko ang mukha mo, parang gusto ko nang sumigaw ng objection. Sa Rescue 5, 7 taong gulang na nawawalang bata na ibalik sa kanyang magulang.